Okay, tayo po ay tumayo. Muli buksan po natin ang ating po mga Bible sa Roma chapter 8. Basahin po natin muli ang verses 1 to 17. Romans chapter 8 verses 1 to 17. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 17. Nakita na po ba isang malakas at masaya amen? Amen. Verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kayo po. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. For that the righteousness of law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Verse 6. For the carnal mind is death, but the spiritual mind is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. 8. So then they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his dead. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. 12. Therefore, brethren, we are members, not the flesh, living after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. 16. The Spirit itself beareth witness to our spirit that we are the children of God. Verse 17, altogether ready, read. And if children, then heirs of God, and joint heirs in Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Purihin po ang Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, tunay na Ikaw po ay dakila, sapagkat hindi po nagbabago ang iyong pong katapatan, hindi po nagbabago ang iyong pong kadakilaan, hindi po nagbabago ang iyong pong pag-ibig po sa amin. Salamat po na Ikaw po ang Diyos ni Moses, Diyos ni Abraham, Diyos ni Joseph, na mula noon ay tapat at hanggang ngayon at magpakailan pa man. Sa umagang ito, patawad Ama sa aming pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan, ihanda mo po ito sa pakikinig ng iyong pong banal na salita. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Ama, muli ako po inyong itago sa inyong pong likuran. Ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyong pong pagkilos at paggawa sa aming kalagitnaan. At dalangin ko po, Panginoon, patuloy na maghari sa bansang ito ang kapayapaan. At dalangin din po namin, igawa mo po patuloy ang kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy po kayo magligtas sa buong mundo. Salamat po, nawa ay patuloy po kayo magsugo, tumawag ng mga kalalakihan na magpapastor, magsusugo po ng buhay. Alang-alang po sa inyong pong gawain, alang-alang po sa paglilingkod po sa inyo. Aking ibinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po nga po. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Kayo po ay narito ngayong umaga.
At I think we are around 50. Sarado? Okay, so salamat po. At muli ay nakasama nga po si Kuya Abel. At salamat na talagang huwag lang titigil sa pagpipray. Diba? Gagaling din. Okay, so isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At salamat din po kasama ni Brother Andrew ang kanyang magulang. Talagang sana maging hamon sa bawat isa sa atin at the age of 89. Para si Nanay Nelly din na talagang nandoon, may desire na makinig ng salita ng Panginoon. So, yun po. And then si Nanay Beatrice, ilang taon na po kayo, Nanay? 83. So, yun po. Talagang, hindi ko alam. Hindi yata ako aagad ng kanyang edad. Okay, sa mapagpalang umaga sa ating lahat. At sabi nga po dito sa ating pong binasa, sa verse 5, tingnan po natin. For they that are after the flesh, do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Then 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So ang title po ng mensahe ngayong umaga, mga kapatid, mga minamahal, ay lobat spiritually. So, ito po yung katotohanan na talagang hindi po alam na maraming Kristiyano na sila po ay mahina o nanghihina spiritually. At talagang minsan, ang tao o ang mga Kristiyano ay talagang very aware sa kanilang mga cellphone kapag ito ay lobat. Diba? At talagang kapag lobat ang cellphone ay talagang tumatakbo pa, nagmamadali, naghahanap ng charger. Naghahanap kung saan makakapag-charge ng cellphone. Pero pagdating sa spiritual na kalagayan ay hindi baga naiisip ng Kristiyano paano ba palalakasin ang kanilang buhay spiritual. Na dapat sa ating pong buhay mga kapatid, mga minamahal, ay dapat aware po tayo na paano ba natin palalakasin ang ating buhay spiritual, na dapat tayo po ay aware na kailangan natin maging malakas spiritually. Amen po ba? So bago po tayo magpatuloy sa mensahe this morning, ay nais ko muna pong basahin sa inyo ito po verse 1 na sinasabi po dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So mga kapatid, lagi po natin tatandaan, ang turo po ng salita ng Diyos, hindi po ni Pastor Jazz, kundi talagang ito po ay salita ng Diyos, itinuturo sa atin na tayo po ay ligtas ngayon, magpakailanmang ligtas. Sapagkat sinabi po, malinaw na sinabi po dito, na dahil dito ay wala ng kahatulan sa kanila. So sa kanila, tayo na mga tumanggap kay Kristo, tayo na sumampalataya kay Kristo, wala ng kahatulan, sapagkat sabi nga po dito, to them which are in Christ Jesus. So si Kristo Jesus ay lumakad, hindi ayon sa laman, kundi si Kristo Jesus po na ating Panginoon ay lumakad na buhay, kundi sa kalooban ng Espiritu, sa kalooban ng Ama. Kaya mga kapatid, napakapalad po natin na tayo po ay nakapakinig ng katotohanan, nakapakinig tayo ng kaligtasan, na kaligtasan ay hindi sa gawa, hindi sa relihiyon, kundi ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naliping at muling nabuhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bilang tayo po ngayon ay mga Kristiyano, tunay na talagang hindi po madali ang maging Kristiyano o hindi madaling magpakatao o talagang magpakatao o magpaka-Kristiyano. So ang sabi nga po ng 2 Timothy chapter 3 verse 12, tingnan po natin, yet they all that live godly in Christ Jesus will suffer persecution. So yung po sinasabi po dito, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Na tayo po, bilang tayo mga Kristiyano at namumuhay na maka-Diyos, sumusunod kay Kristo, ay sasapit tayo
dadanas tayo ng persecution, ng pag-uusig. At dahil sa mga persecution na ito, tayo po ay manghihina spiritually. Tayo po ay magiging lobat. Amen po ba? So tunay naman talaga na talagang tayo po, hindi po talaga madali ang maging Kristyano. Talagang meron po tayong pagdadaanan. At kung tayo po ay dadanas ng pag-uusig, ay tayo po ay dapat magalak. Sapagkat ibig sabihin po nito, nagiging kaaway tayo ng dyablo. Yun po yung katotohanan. Kapag ikaw ay inuusig, ibig sabihin nun, nagiging kaaway ka tayo ng dyablo. So kapag tayo dumaranas ng pag-uusig, ay talagang nga naman, na talagang yung pag-iisip mo pa lamang, di ba? Mag-isip ka na mag-isip. Sana nga, sana all, talaga kapag may stress ka, ay talagang unat. Di ba? Pero talaga nakakapanghina po ang may stress at yung nakakapanghina spiritually ang mayroong pag-uusig. At sabi pa rin po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 10, verse 13, or 1 Peter na lang, chapter 1, verse 7, tingnan po natin. 1 Peter chapter 1, verse 7, tingnan nga po natin kung tama, kung hindi ako nagkamali. Sabi po dito, that the trial of your faith, yung pagsubok sa ating pananampalataya, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So tayo po bilang mananampalataya, susubukin ang ating pananampalataya. At ang mga pagsubok na ito ay talagang ito po ay nakakapagpahina din sa ating buhay spiritual. Sapagkat tayo ay tao lamang, hindi naman tayo si Superman. Diba? Naalala ko tuloy si Superman. Huwag niyong gagayamin si Superman ha. Nasa labas ang trip. Hindi marunong. Okay. So yun po, yan ay tinuturo ng mundo. Diba? Baligtad talaga. Okay. So hindi po tayo si Superman. Talagang tayong tao lang, napapagod, ng hihina. At yung mga pagsubok na yan, yung mga bayarin na yan, ang dami nating duty, ang dami nating iniisip. Kaya sabi ko nga po sa inyo, na naalala ko yung dati ako ay member lang, di ba? Na talagang sabi ko, sarap na nakaupo. At talagang walang iniisip, nakikinig lang ako ng preaching. Di ba? So, ngayon, dahil pastor, ang daming iniisip. Dahil stress, narubos tuloy. Diba? So, iba ako may stress eh. Kita tuloy yung mga puti ko dito. Pag ako'y nananalamin, sabi ko, ala, ang dami ng puti po. So, yun po. So, mga kapatid, mga minamahal, nakakapanghina po spiritually. Yung mga persecution na ito, yung mga pagsubok na ito. Kaya mga kapatid, dapat aware po tayo. Na tayo po dapat maging malakas. So, tingnan po natin, balikan na po natin. Romans chapter 8 verse 7, tingnan po natin, signs that you are lobat spiritually. Signs that you are lobat spiritually. Ito po yung mga palatandaan na talagang ikaw ay lobat spiritually. Mahina ka na sa iyong pananampalataya, mahina ka na sa iyong buhay spiritual. So, verse 7, nasabi po dito, because the carnal mind is enmity against God. So yun po yung sinasabi diyan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. So by the way, bago tayo magpatuloy po muli, so if you are not spiritual, then you are carnal. Yun ang katotohanan. But if you are not carnal, you are spiritual. Okay? So, tingnan na po natin, signs that you are lobat spiritually. Una, hard to obey. It's hard for us. It's hard for you to obey. Mahirap sa iyo ang sumunod sa mga utos ng Diyos. Yun po yung isang palatandaan na ang Kristiyano po ay talagang lobat spiritually. Amen po ba? Lobat spiritual. Yun ang palatandaan. Mahirap sumunod sa utos ng Diyos. Samantalang ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Ito ang pag-ibig sa Diyos, na
dapat natin tuparin ang kanyang mga kautusan sapagkat ang kanyang mga kautusan ay hindi mabigat, hindi mahirap sundin. Pero kung tayo po ay nahihirapang sumunod sa mga utos ng Diyos, mga kapatid, it means that you are lobat spiritual. So yun po ang isang palatandaan. Kaya sabi po ng verse 7, because the carnal mind is enmity against God. So yung hindi natin pagsunod sa utos ng Diyos, ay ito po ay pakikipaglaban sa Diyos. Kaya nga, kung babalikan po natin ang Roma chapter 13, tinan po natin ano. Ito po yung minsan ko pong ibinahagi sa mga government official. Sabi po ng verse 1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnations. So yung hindi natin pagsunod doon sa mga itinalaga ng Diyos, let's say for example, sa ating president or dito sa bayan ng mataas na kahoy, kung hindi tayo sumusunod kay mayor, so mali na po sinabi po dito, na talaga sinabi po dito, resisted the ordinance of God. So yun po, sapagkat sabi nga po ng verse 1, that we are ordained of God, the powers that we are ordained of God, na ang Diyos po ang nagtalaga sa kanila. Kaya kung hindi tayo sumusunod sa mga itinalaga ng Diyos, hindi naman sila yung ating nilalabanan, kundi ang Diyos. So ito po ay salita ng Diyos, ang Bible. Kaya kung mahirap para sa atin ang sumunod, so tandaan po natin, it means we are lobat spiritual. Tayo po ay nanghihina spiritually. Sapagkat kung talagang tayo malakas, di ba, ang cellphone kapag yan ay talagang full charge, di ba napakaliwanag yan? Yan po yung katotohanan, maliwanag po yung cellphone, and then talagang nagagamit mo siya ng matagal. Pero kapag yan ay nalobat na, at talagang na-drain na, o magagamit mo pa ba? So ganun din tayo, pag tayo drain na, di ba? So it means talagang hindi tayo magagamit sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Tayo ba ay spiritually strong or we are lobat spiritual? Susuriin po natin. So yun po yung una, hard to obey. Mahirap ang sumunod sa mga utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po ay salita ng Diyos. Kaya huwag niyo pong iisipin, paalala, huwag niyo pong iisipin ako nag-uutos sa inyo. Ako po'y tagapagsalita lamang. Okay, pangalawa, so balikan po natin ang Roma chapter 8 verse 7. Tingnan po natin, verse 7. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God. So pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, signs that you are lobat spiritually, heartful to hear God's word. Para pag masakit sa iyo, masakit sa atin ang salita ng Diyos. Masakit sa atin ang makinig ng salita ng Diyos. Yun yung katotohanan. Na tayo po, kapag kung ito yung masakit para sa atin, ay ibig sabihin po niyan, lobat ka. Lobat ng hihina ka spiritually. Kasi ang isang tunay na Kristiyano, ang isang tunay na anak ng Diyos, at ang malakas spiritual, mga kapatid, mga minamahal, tinan po natin ang verse 9, tinan po natin. O, pamaya na po yan. Tinan muna natin Psalms 85 verse 8. Psalms 85 verse 8. Tinan po natin sa Bible. Psalms 85 verse 8. Sabi po dito, I will hear what God, the Lord will speak. So, nandun po yung kagalakan nito, nandun yung desire na makinig sa Diyos, makinig sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ito pong sumulat po nito, I think, kung hindi po nagkakamali, si King David, ay talagang makikita natin sa kanya na siya po ay spiritual. Kasi sabi po niya dito, I will hear what God the Lord will speak. Ako ay makikinig kung ano man ang salitain, sabihin ng Panginoon. For He will speak peace
unto His people, sapagkat siya po ay nagsasalita ng kapayapaan sa kanyang mga lingkod, and to His saints sa kanyang mga banal. But let them not turn again to folly. So mga kapatid, mga minamahal, ang spiritual po ay talagang laging nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi masakit sa kanya sa iyo ang makinig ng salita ng Diyos. Yun ang spiritual. So tingnan pa po natin. Kailang Romans chapter 10 verse 17. Anong sabi po ng Romans chapter 10 verse 17? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So kung tayo po talagang, para tayo po lumakas sa spiritual, kailangan natin makinig, patuloy na makinig ng salita ng Diyos. At ikaw nga ay makikinig ng salita ng Diyos kung hindi ka na nasasaktan. Amen po ba? So maaaring masakit, pero tatanggapin mo sa puso mo na may kagalakan. Yon ang spiritual. Amen? So yun po mga kapatid. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya kung babalikan po natin ang Romans chapter 8 verse 9, but ye are not in the flesh, hindi na po tayo sa laman, but in the spirit. Kaya tingnan nyo, ang espiritu ba ay masasaktan? Di ba hindi? Kasi wala namang laman. So tayo po dapat inaasahan sa Espiritu na tayo lalakad. If so be that the Spirit of God dwell in you. So ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang spiritual po ay hindi nasasaktan sa salita ng Diyos. Or sabihin na natin masakit, pero nandoon pa rin yung kagalakan natin. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, kaya suriin po natin ang ating pong sarili. Tingnan po natin ang Psalms 102 verse 1. Psalms 102 verse 1. Tingnan po natin. Sabi po ng verse 1, hear my prayer, O Lord, and let my cry come unto thee. Tayo mga kapatid, mga minamahal, anong gusto natin? Di ba ang gusto natin lahat? Makinig ang Diyos sa atin. Tama ba? Say amen. Gusto natin dinirinig ng Diyos, sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Pero, ang pagkukulang ng Kristiyano ay ang makinig din ng salita ng Diyos. Dapat balanse. Kung gusto natin tayo pakinggan ng Diyos, dapat nandun din yung ating kagustuhan makinig ng kanyang salita. Dapat balanse. Amen po ba? Huwag natin tularan yung ibang tao. Kasi ang gusto ng ibang tao, sila lang lagi ang pakikinggan. Amen? Para sa mag-asawa, dapat balanse din yan. Yun. Amen? Diba? So dapat balanse yan. Hindi naman laging sa lahat ng oras tama si Mr. Or hindi naman dapat laging si Mrs. lang ang makikinig. Diba? So, syempre, magsasalita din si Commander. O, di dapat makikinig din si Mr. Doon sa sinasabi ng Mrs. Tama po ba? Tama. Ayan. Wala sa dapat. May tama. Tatama. Diba? So, yung po yun, dapat ay balanse. Amen? So tayo, kung gusto natin tayo pakinggan ng Diyos, kasi sabi nga dito, hear my prayer. So yan yan yung ating prayer na talagang gusto natin ay dinirinig tayo ng Panginoon. Pero dapat, nandun din yung ating kagalakan, makinig ng salita ng Diyos. Psalms 106, verse 25, tinan po natin. Psalms 106, verse 25. Sabi po dito sa verse 25, but murmur in their tents, and hearken not unto the voice of the Lord. So yung hindi po spiritual, talaga nagmumurmur yan. Diba? Nagre-reklamo ang mga hindi spiritual. At talagang ayaw makinig ng salita ng Diyos. So, last na signs of that you are lobat spiritually hateful to the preacher, you hate the word of God, you hate to hear God's word. Diba? So yun po yung signs ng lobat spiritually. Yung mahina ka pa, spiritual. Na ikaw ay nagagalit. So sabi nga po dito sa verse 25, kundi nangagsisiungol
sa kanilang mga torda at hindi nangakinig sa tinig ng Panginoon. Nagre-reklamo. Amen po ba? So yun po yung mga palatandaan, mahina ka spiritual. Yung nagre-reklamo sa salita ng Diyos, nagre-reklamo sa utos ng Diyos. So, huwag kayong magre-reklamo sa akin sapagkat ito po yung salita ng Diyos. Amen? Kaya talagang hindi po madali ang maging pastor. Kaya sabi nga po ng Matthew 28 verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always even unto the end of the world. So ibig sabihin, preach everything. We need to preach everything. We need to practice everything. Yung lahat ng mga utos ng Diyos ay dapat natin gawin. Kasi yun po ang utos sa atin, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. So huwag tayong nireklamo, ang dami naman. Diba? Ang dami naman. Kaya talagang ako po ay natutuwa sa salita ng Diyos. Ipinakita sa atin yung buhay ni Noah. Diba? Minsan ko na nasabi sa inyo, 100 years sumunod si Noah sa mga utos ng Diyos. At talagang detalyado sinunod po ni Noah ang mga utos ng Diyos. Ultimong mga insekto ay sinunod ni Noah. Wala tayong nabasa sa Bible na si Noah ay nagreklamo. Wala tayong nabasa sa Bible na nagalit siya. So kung tayo po ay nagagalit sa salita ng Diyos, so it means tayo po ay lobat spiritual. This is the signs that we are lobat spiritual. Hateful to the preacher, to the Word of God, to listen in the Word of God. So naiinis makinig ng salita ng Diyos. So para bagang balais na. Yung upo, hindi na mapakali sa upuan, gusto nang lumabas, gusto nang umuwi. Diba? So yun po yung mga signs na talagang lobat pa, mahina pa ang isang Kristiyano. Yung talagang walang pisaring makinig ng salita ng Diyos. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, tinan po natin Proverbs chapter 8, verse 13. Tinan po natin. Proverbs chapter 8, verse 13. Wala si Nando. May project. Okay, Proverbs 8:13. Tingnan po natin. Nandiyan na ba kayo? Say amen? So sabi po ng verse 13, mga kapatid, the fear of the Lord is to hate evil. Dapat ang ating pong kinapuputan, kinagagalitan yung masama, pride, yung mga kaibangan, arrogancy, pagyayabang, di ba? Yung pagiging arrogant, kapalaluan, and the evil way, and the proud mouth do I hate. So ito po yung dapat nating kainisan. Hindi ang salita ng Diyos. Hindi ang mga utos ng Diyos. Ay minsan talaga, dahil nga mahina pa spiritually, naiinis, ay paulit-ulit na naman sa pastor. Huwag po kayong maiinis. Amen? So yun po mga kapatid. And then 15 verse 10, tinan po natin. Chapter 15, Proverbs, chapter 15, verse 10. So sabi po dito, correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof shall die. So sabi po, may mabigat na saway sa kanya. So kapag sinasaway ka at mabigat sa iyo ang mga saway na ito, ibig sabihin mahina ka spiritually. Mahina ka spiritual. Amen? Dapat kapag tayo tinutuwid, may nagtutuwid sa atin, magpasalamat tayo, ay kapatid, salamat. Kapatid, salamat sa paalala. Amen po ba? So, pero kung mabigat sa atin na para bagang ang tingin natin sa tao ito, ay galit ka lang sa akin. Di ba? Meron ganun, di ba? Galit ka lang, galit ka yata sa akin eh. May galit ka lang sa akin. So, kung ganyan ang ating tingin sa mga nagsasaway sa atin, ibig sabihin, mahina tayo spiritual. Lobat tayo. And then sabi po dito, sa verse 10, na nagpapabaya ng lakad, forsaketh the way, at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. So mga kapatid, mga minamahal, sabi dito, and he that hateth reproof. So, huwag tayong magagalit talaga kapag tayo ay napagsabihan. Kaya mga anak,
Huwag kayong magagalit talaga sa inyong magulang kapag kayo ay napagsabihan. Amen? So, huwag tayong talagang susuway sa ating magulang. Dapat talaga makita sa mga anak ay talagang baw lang ng baw. Yung sumusunod talaga, di ba? Kasi anak ano sabi ng salita ng Diyos? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Pero talaga ngayon, ang mga anak, may pagdadabog pa. Di ba? Tapos mayroon pang paglalayas. So mga anak, kapag inutusan ang pagsabihan ng magulang, huwag magagalit. So yun po. At tayo nga po, kung ganyan na mga anak, ibig sabihin talagang mahina pa yan spiritual. Hindi natin kailanman tinuturuan ang mga anak na managot sa magulang. Hindi natin kailanman tinuturuan ang mga anak na huwag sumunod sa magulang. At hindi rin nga natin tinuturuan ang mga anak na mag-utos sa magulang. Kaya sana ang mga anak kapag nagtatrabaho na, ay huwag namang gagawing alila ang magulang. Yun minsan diba? Dahil may trabaho na, magulang na din talaga taga-plancha, taga-luto, taga-paglaba. So naaawa ako sa mga magulang na ganun. Pagkatapos palakihin, oo, nakakapagbigay nga ng malaki sa magulang. Pero hindi ibig sabihin ay gagawin mo ng katulong ang magulang. Kaya mga anak, dapat nag-aaral kayo ng paglalaba. Salamat sa mga anak na marunong magluto, marunong maglinis. Diba? Salamat sa mga anak marunong magsaing. Diba? Pero sana talagang walang reklamo sa magulang. Amen? Okay? So yun po, talagang yun po yung signs that you are loved spiritually, hard to obey, hardful to hear God's word, hateful to the preacher. And then pangalawa, balikan po natin ang Romans chapter 8 verse 5 and 6. Romans chapter 8 verse 5 and 6. Sabi po dito sa verse 5 and 6, mga kapatid, mga minamahal, verse 5, nandiyan na ba kayo sa amen? For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. So yun po, they that are after the Spirit, the things of the Spirit. And then verse 6, for to be spiritually minded is life and peace, but to be spiritually minded is life and peace. So, tinan naman po natin yung significance of being spiritually strong. Mahalaga po ba? Yeah. Mahalaga na tayo po ay dapat malakas spiritual. Mahalaga na dapat ay malakas, matatag ang ating pananampalataya. Amen? Right. So, kaya talagang pinapakita po dito yung kahalagahan, significance of being spiritually strong. So, kahalagahan po dito mga kapatid, mga minamahal, verse 5, sabi dito, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. So, kung ikaw ay malakas spiritually, ito po yung kahalagahan, no space for evil things. Wala nang puwang sa iyo ang paggawa ng masama. Yun po yung kahalagahan ito. Na kapag ikaw ay lumalakas sa spiritual, na nawawala ng puwang sa iyo ang mga masamang bagay, ang paggawa ng masama. So, meron pumasok sa isip ko, hindi ko mahuli. No space for evil things. Talagang nawala Hirap ng puyat So, Rich. tingnan po natin sa James, tingnan po natin. James chapter 4. James chapter 4, verse 2. Nandiyan na ba kayo? Amen. Ayun, naalala ko na. Okay, naalala ko na po. Nahuli din. Okay, so, ito po yung kahalagahan nito na talagang no space for evil things. So, sinabi po ng verse 5 dito, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. So, ano ba yung gawa ng ating laman? Di ba? So, ano ba yung gawa ng ating laman?
So tingnan po natin sa Galatians pala, Galatians chapter 5, verse 19 and 20, I think, hanggang 21. Ito po yung gawa ng laman. So sabi po dito, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornications, uncleanness, lasciviousness. So yan po ang gawa ng laman. Kaya no space for evil things. Kung ikaw ay malakas na, spiritual, matatag na, malakas ang iyong pananampalataya sa Diyos kay Kristo, hindi mo na magagawa ang mga bagay na ito. Idolatry, so yung pagsampa sa Diyos-Diyosan, witchcraft, pangkukulang, hatred, yung mga pagkagalit, variance, and then emulations, puot, strife, yung pakikipag-away, seditions, heresies, and beings, so yung mga inggit. Kaya kung ikaw ay naiinggit pa, so ibig sabihin, ikaw ay immature Christian pa, ikaw ay talagang mahina pa spiritual, kaya dapat sa atin, hindi na tayo naiinggit, mga kapatid, mga minamahal. And then sabi pa dito, murders, drunkenness. So kung tayo po ay nakakapaglasing pa, nakakapagpisyo pa, ibig sabihin yan, tayo po ay mahina pa spiritual. Pero kung ikaw ay malakas na spiritual, hindi mo na magagawa ang mga bagay na yan. Revelings and such like of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Kaya mga kapatid, yan po yung kahalagahan na dapat tayo po ay nagiging mature Christian. Lumalakas tayo spiritual. At kung tayo po ay lobat, ay sigurado, babalik tayo dyan sa mga ganyang bagay. So no space for evil things, no space for worldly things, and then no space for anger, for trouble, for every evil deeds. Colossians chapter 3, tinan po natin, verse 1 and 2. Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Sabi po dito, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, which where Christ seated on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. So kung ikaw ay spiritually strong, mga kapatid, mga minamahal, talagang ang lagi mong hahanapin, makinig ng salita ng Diyos. Na talaga kung ikaw ay spiritually strong, ikaw ay mature Christian, mayroon kang pag-ibig sa pakikinig ng salita ng Diyos, mayroon kang pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Yun po ang spiritual Christian, na talagang mayroon na siyang desire sa puso na maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Sana tayo po lahat ay desire natin, gusto natin na tayo ay makapaglingkod sa Panginoon, magamit tayo sa gawain ng Panginoon. Sana yun po yung ating desire. Amen po ba? Kasi ito naman talaga ang nais ng Diyos sa atin. Pero hindi nga tayo magiging kagamit-gamit kung tayo ay mahina pa spiritual. Na ninanais pa natin ang mga bagay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, palakasin natin ang ating pananampalataya at tayo dapat maging spiritual Christian. So significance of being spiritually strong. And then Matthew chapter 6 verse 19 and 20. So Matthew chapter 6 verse 19 and 20. Tingnan po natin ang Matthew chapter 6, verse 19 and 20. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Lay not up for yourselves treasures upon earth. Huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naghuhugay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So kung ikaw ay lobat spiritual, ang lagi mong ninanais, pag-ipuran ay mga bagay sa mundong ito. Yun po talaga ang mga lobat spiritual, or sabihin na natin carnal. Diba? Carnal. Na talagang ang iniisip lagi ay mga bagay sa mundong ito. Pero kung ikaw naman ay talagang malakas spiritually, sabi dito, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kaya mga kapatid, mga minamahal, anuman ang ating ini-invest sa Panginoon, ito po ay talagang hanggang sa langit.
at walang makakanakaw dito. At ito po yung maganda natin dapat pinag-iipunan. Sa Panginoon tayo mag-invest. Amen? Invest your time. So, Brother Jason, tayo bibili na pa ng digital clock. Para kapag meron mga gusto magtanong ng oras, titingin doon sa likod, meron nakasulat, time to give time to give talent, time to give treasure. So yun po mga kapatid, maglalagay po tayo diyan ng digital clock. Para kapag tumingin kayo, it's time to give your time. It's time to give your talent. It's time to give your treasure. So yun po, mahalaga dapat mayroon tayong oras sa Panginoon. Kasi ang Panginoon hindi kailanman naging busy. Ang Panginoon ay laging may oras, panahon para sa atin. Kaya dapat tayo po mga kapatid, mga minamahal, nag-i-invest tayo ng time para sa Panginoon. Nag-i-invest tayo ng ating lakas. So yun po ang mga investment. Diba? Nakalimutan ko lang talaga yung tawag doon sa kwan talaga, yung lakas ang binibigay. Kung ano yung tawag sa partner na gano'n. Kasi may tinatawag ng capital partner. Diba, Brother June? Yung mayroon tinatawag na partner in capital. Pero yung wala ka namang capital, pero yung effort mo, yung trabaho mo, yun yung binibigay mo, yun ang nakalimutan ko kung anong tawag doon eh. Napag-aralan namin yun sa management or sa commerce sa college. So wala ba nakakaroon dito? Si Brother Andrew na. Okay. So may tawag doon eh. So kapag pera, ang tawag doon ay partner in capital or basta yun yun, okay? So mga kapatid, mga minamahal, Psalms 40 verse 8. Psalms 40 verse 8. Matatapos na po tayo. Sabi po ni King David, I delight to do thy will, O my God, yet thy law is within my heart. So ikaw ay spiritually strong kung talagang nandoon ang kagalakan mo sumunod sa mga utos ng Diyos. Pero kung wala kang kagalakang sumunod sa mga utos ng Diyos, ibig sabihin ito, mahina ka pa spiritually. Baby Christian ka pa. Hindi ka nagmamature. So dapat sa atin talaga nagmamature tayo. Kagalakang nandito sa bahay ng Panginoon kapag araw ng linggo. Kagalakang mag-akay ng kaluluwa. Brother Ed, wala ka na naman ng Sabado. Ang sarap ng Bible study to sa inyo. Diba? Kanina, sakay ko. Dala, sakay ko mag-aaral. Sana dito nyo ibinabahan. Next time. Diba? Pinakain kami, ang ulam may kalabasa, tapos meron pa yatang manok iyon na mayroong harina ng ibabaw, parang chicken fillet. So yan ang aming pinaalmusal sa amin. May kaping barako, may nilagang saging. So yun. So talagang nagtatawag na talagang, halika kayo, punta kayo dito. Nandito na si Pastor Landicho. So yun po mga kapatid, mga minamahal, I delight to do thy will, O my God, yet thy law is within my heart. So malakas ka spiritually kung ikaw ay masaya, nagagalak, sumunod sa mga utos ng Diyos. Pero kung hindi, you are carnal, you are immature, you are a baby Christian. Last mga kapatid, Romans chapter 8, verse 5 and 6 pa rin. Ito naman po yung source of spiritual strength. Source of spiritual strength. Tingnan po natin ang source. So, kailangan maging malakas tayo spiritual. Hindi lamang katawan ang pinalalakas. Kasi ito yung ginagawa ng maraming tao. Kaya kumakain ng marami para lumakas. Umiinom ng gamot, umiinom ng vitamins para lumakas. Nag-gym, nag-exercise, nag-jogging para lumakas. Wala pong masama doon na palakasin natin ang ating pisikal na katawan. Pero dapat aware tayo sa ating spiritual na kalagayan. Aware tayo sa ating relasyon sa Diyos. Aware tayo sa ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. So verse 5 and 6, ulitin po natin. Sabayan niyo po ako para kayo magising. Tingin ko sa inyo, inaantok na yung iba. Okay, sabay-sabay po tayo. Verse 5 and 6 ng Romans chapter 8, verse 5 and 6. Ready? Wala pa, Romans chapter 8. Okay, sa inyong mga Bible po. May Bible ba kayo dyan? Say amen? Amen. Verse 5. For they that are after the flesh
do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Napakaganda maging spiritual tayo. So talaga sinabi dito, to be spiritually minded, kung ang ating kaisipan talaga at ang ating mga ginagawa ay para sa Panginoon. So sabi dito, ito ay buhay at kapayapaan. Kaya dapat tayo po ay maging spiritually strong. So source of spiritual strength. Una, mga kapatid, mga minamahal, the Holy Spirit. Yun po yung talagang source natin ng ating kalakasan spiritual. Kaya ang sabi po ng John chapter 14, verse 16, tinan po natin. John 14:16, tinan nyo po. Sabi po dito ng ating pong Panginoong Jesus sa John 14, verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, and that He may abide with you forever. Ako ay dadalangin sa Ama, at tiyak na kayo ay bibigyan ng ibang mga alin na siyang sa inyo magpakailan-kailan paman. Ang Holy Spirit po, kaya una sa lahat, sa Holy Spirit tayo kukuha ng lakas. Hindi sa alak. Amen po ba? Yung mga torpe, sa alak kumukuha ng lakas. Diba? Yung mga torpe. Pero tayo bilang Kristiyano na huwag nang iinom ng alak. Amen po ba? Kasi yung iba nga mga torpe, para makapanligaw, shashat muna. Dahil kapag ka nakashot, madaldal na, marami nang nasasabi. Diba? Torpe yata ako. Okay. So tayo po ay una ay sa Holy Spirit hihingi ng kalakasan. Amen po ba? Siya po yung ating comforter. At ang sabi nga po ng verse 18, tinan niyo po verse 18 dito, I will not leave you comfortless, I will come to you. And then verse 26, tinan po natin ang ating pong Bible sa verse 26. Sabi po dito, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have commanded, whatsoever I have said unto you. And then Acts chapter 1 verse 8. Anong sabi ng Acts chapter 1 verse 8? And ye shall receive power. O, kaya tayo po ay sa Holy Spirit hihingi ng lakas. And you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Nahihiya ka mag-share? Nahihiya ka mag-share ng Word of God? Humingi ka ng lakas sa Holy Spirit. Amen po ba? So yan po ang source of our spiritual strength. And then pangalawa po ay ang Holy Scriptures. Ito po yung ating source na dapat dito po tayo kumukuha. Kaya dapat ang mga Kristiyano ay laging nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, so that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. At ang sabi po dito sa Psalms 119, 16, 25, and 28, tingnan po natin. Psalms 119, verse 16, 25, and 28. Buksan po ang inyong pong Bible. Sabi po ng verse 16, I will delight myself in thy statutes, I will not forget thy word. Sapagkat dito tayo kukuha ng ating lakas. Sa lakas, sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng tao. Amen po ba? So dito po tayo kukuha ng ating lakas sa salita ng Diyos, sa mga kautusan ng Diyos. Kaya dapat lagi tayo nakikinig, nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos. Sa totoo lang po, kaya talagang nakaka-stress ang nasa paglilingkod, nakaka-stress ang nasa pagpapastor. Pero salamat nga po sa salita ng Diyos kung bakit nakakapagpatuloy. Amen. Kaya nung pong mga panahon ng pandemic at hanggang sa ngayon, at nung ako po ay hindi pa pastor, dumating nga po sa akin yung pagsubok na kapatid ko ay hinuli, kinulong, nakulong kapatid ko. Yun po yung salita ng Diyos ang nagsabi sa akin na talagang kailangan manatili. Yung Acts 20:24.
Kasi nung gabing iyon, sabi nga, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. So, si Pablo talagang sa kanyang buhay ay talagang nandoon ang mga persecution, nandoon ang mga pagsubok, pero siya po ay tumibay dahil sa salita ng Diyos. Kaya tayo din po ay dapat tumitibay sa salita ng Diyos. Dapat tayo po lumalakas spiritual. Amen po ba? So verse 25 ng Psalms 119, verse 25, my soul cleaveth unto the dust, quicken thou me according to thy word. Buhayin mo ako, palakasin mo ako ayon sa iyong salita. Kaya mga kapatid, mga minamahal, una na, sa Holy Spirit at sa salita ng Diyos, ito po ang magpapalakas sa atin, ito ang magpapatibay sa atin. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon, ang karnal, marami sa mga Kristiyano ngayon, lobat spiritual, hindi na nagbabasa ng Bible. Walang devotion. Diba? Basta na tumutulog sa gabi, basta na gumigising sa umaga, maliligo na agad dyan, o ang hawak agad ay cellphone. Kaya marami pa sa mga Kristiyano ngayon, karnal at talagang lobat, spiritually immature Christian, sapagkat talagang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Verse 28, sabi po dito, my soul melted for heaviness, strengthen thou me according unto thy word. Palakasin mo ako, patibayin mo ako ayon sa iyong salita. Kaya patuloy po tayong makinig ng salita ng Diyos. And then next, source of our spiritual strength, our Savior. Kaya lagi tayong lalapit sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus. Ang sabi po ng Philippians chapter 4 verse 13, sabay-sabay nga tayo, Philippians chapter 4 verse 13, ready? Read. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Memorize ba? Sige nga, kayo nga, ready, go. Nabubulol, nabibilig, nagtila, diba? At nakatingin doon. Diba? So nakatingin doon sa screen. So sabi ko, memorize. Okay, so yun po, our Savior. Kaya mga kapatid, kung meron tayong lalapitan, unang-una sa lahat ay ang salita ng Diyos, ang Holy Spirit, ang ating pong Panginoon. Kaya sabi po ng Panginoon Jesus, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen po ba? So then last, ito po yung panghuli na source of our spiritual strength, the saints. Kaya ano pong presensya, yung po yung kalakasan ko. Nang kayo po ay nandyan, nagpapatuloy, lagi ko po yung pinagpapasalamat sa Panginoon, na kayo po ay nagpapatuloy, merong mga kapatiran nagpapagamit sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. So yun po ay isa din sa aking kalakasan. Kaya kung meron mga lumalayo, siyempre nakaka-stress yung mga lumalayo, yung mga ayaw maglingkod, ayaw sumunod, nakaka-stress po yan. Pero ang tinitingnan ko na lamang ay yung mga nagpapatuloy. So sabi po ng Proverbs 27 verse 17, Proverbs 27 verse 17, iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. And then Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. So huwag po nating pabayaan ang ating pong pagtitipon, ang ating pagsamba, ang ating pong paglilingkod, sapagkat ito po ay kalakasan ng bawat mananampalataya. Nandyan ka, nakaupo ka lamang diyan, nakita ka lamang ng isang kapatid natin, masaya na siya. Amen po ba? So yun po ay kalakasan, kaya ipinag-utos sa atin, huwag pabayaan ang pagsamba. Tularan natin yan. Tularan po natin si tatay. Di ba? Nandiyan si tatay ngayon, nakaupo, hindi mainit. Maaaring mahina ang pandinig. Di ba? Pero salamat, nandyan po si tatay, si nanay, nandyan din. So salamat sa mga senior po dito. Amen. Si ate, hindi ba senior? Pero excited na yung senior. Next year pa pala. Okay. So mga kapatid, mga minamahal, salamat po. Kayo po'y nandyan. To God be the glory. If you are not spiritual, you are carnal. But if you are not carnal, you are spiritual. Balikan po natin sa pagtatapos ang Romans chapter 8, verse 5 to 8. Basahin po natin ang Romans chapter 8,
verse 5 to 8. Sabay, tingin po tayo doon sa screen, ano? Sabay-sabay natin basahin. Ready? Read. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. Kung tayo po'y mananatiling carnal, kung tayo po'y mananatiling baby Christian, kung tayo po'y mananatiling immature Christian, sabi po dito, we cannot please God. Amen? To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Salamat po sa inyong pong banal na salita na aming po napakinggan na nakahayag ngayong umaga. Dalangin ko po na ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Salamat po sa mga kapatiran na nandito ngayon na talagang sila po ay nagpapagamit, naglilingkod po sa inyo, patuloy na sinasampakan nila sa Espiritu at katotohanan. Dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo po ang kanilang buhay, ang kanilang trabaho, ang kanilang mga pag-aaral, at ang kanilang po mga mahal sa buhay. Salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, nawa kami po ay maging spiritual, na lagi namin masunod ang iyong kalooban, hindi po ang aming pong kagustuhan. Tulungan mo po kami na kami po ay mag-mature, na kami po ay talagang maging matibay sa pananampalataya, na kami po ay talagang huwag na kami maging immature pa. Nawa, sa pagtagal po namin dito sa church, sa pagtagal po namin sa pakikinig ng inyong pong banal na salita, kami ay nagiging mature at nagiging kapakipakinabang sa inyong pong gawain sa paglilingkod po sa inyo. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.